Nako, pag dating ng 2028, lalo na ho sa pag-a-apply ng accreditation sa COMELEC ng mga party list, huwag kayong magugulat. Baka biglang merong mag-file ng organization party list na ang tawag ay Imagination o Imagine Party List. Kasi sikat na sikat ngayon yan eh. Although parang hirap yatang i-file mo, magpapakilala ka na nag-i-imagine ka, ganon. Di ba? Ah, kasi ang mga party list ngayon sa ilalim ng party list law, kung ano-ano lang mga pangalan, merong anting-anting, ang agimat pala, merong, ewan ko, merong hindi mo malaman kung paano naging marginalized sector. Kaya hindi man tayo nagpapatawa, pero posible pong may gumawa niya. Imagination Party o Imagine Party. O, di ba? Kasi ito'y matapos nga ako controversial. Alam niyo itong ginawa ni Congressman Bong Suntay hanggang sa eleksyon sa 2028, dala-dala niya ito. Hindi makakalimutan ito ng mga botante sa 4th District ng Quezon City. Yung identity nitong si Bong Suntay. Napilit niya ngayong inililihis ang issue tungkol sa epekto ng problema sa Iran. Wala namang kinalaman tayo doon. Dahil kasi alam niyang wala siyang kakampi rito. Galit ang kababaihan, kahit pati yung mga kalalakihan at yung matitinong Pilipino. Kasi hindi yan gawain, hindi yan dapat sinasabi ng isang public official, lalo na congressman gumagawa ng batas. Labag yun sa batas. Okay? So, well, malay mo, maisip ni congressman, ito naman idea lang at sinasabi ko lang, opinion ko lang. Baka pag hindi siya tinanggap ng taga 4th District ng Quezon City bilang re-electionist congressman, maisip na lang ito magtayo ng foundation or magtayo ng party list na Imagination Party List. Irehistro. Aba kayo mga taga COMELEC, ingat kayo ha. Baka mamaya malusutan kayo kung meron mong gagawa nito. Huwag niyong kakalimutang galit ang kababaihan sa isyong yan. Majority ng botante at majority ng mga Pilipino ay kababaihan dito sa ating bansa. On record yan. Higit sa lahat, artista yung nadamay dito na walang kalaban-laban at walang kinalaman. May asawa, may pamilya po yung Ann Cortez na yan. Si Ann Cortez, may pamilya yan eh. So, matindi. Talagang, alam mo, yan ang pinakamahirap sa buhay ng mga tao, lalo na kung politiko ka. Sisikat ka dahil sa maling ginawa mo, kaysa sa sumikat ka sa tamang ginagawa. Kung tama ang ginagawa at sumisikat ka, dala-dala mo yan panghabang panahon at magiging legacy yan ng inyong pamilya at magiging magandang huwaran ka ng pamilya at ng mga kabataang Pilipino. Pero kung sumikat dahil sa kalokohan, pagkakamali, pang-aabuso, napakasamang record yan. Kahit mga anak niya, asawa, magiging apo, ikakaya yan. Kahit kapitbahay, kahit kasama sa negosyo, o kahit sino pa, walang susuporta dyan. Hindi ko alam kung saan nagmana. Kung sino ang idol nitong congressman na ito, bakit niya ginawa yan. At ngayon nagsusuri panaka-naka, pero pinaninindigan pa rin na wala daw masama sa kanyang sinabi. At out of context lang daw po yung iba. Wow! Sumuko ka na kung umaming ka, nagkamali ka, mag-sorry ka, public apology sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa lahat ng kababaihan, mas okay. Lalo na ngayon, kinasuhan ka na, nireklamo ka na ng kababaihan sa Ethics Committee. Napakasamang record niyan. Ang Ethics Committee, ang trabaho niyan, magdisiplina, magpalaala, magtanggal ng membro ng Kongreso. Magbigay ng kaparusahan sa umaabuso. Pero itong reklamo sa iyo, hindi pangkaraniwan ito. Kabastusan, pambabastos, walang respeto sa babae. Masamang reklamo yan. On record yan, hindi yan mabubura. Kung nabura sa Committee on Justice yung iyong mga sinabi, na hindi naman talaga dapat mo sinabi, kaya dinilit sa Committee on Justice, sa Ethics Committee, hindi yan pwedeng burahin. Lalabas dun kung anong sinabi mo, lalabas dun kung anong sagot mo, at yung record mo dahil ikaw ay kinasuhan, dahil ikaw ay nireklamo sa Ethics Committee, dahil sa kalasuan, hindi yun mabubura.
Yan ang matindi dyan. Natatandaan ko nung araw eh. Ewan ko kung anong congressman, pero reporter pa ako sa kongreso. Merong isang dating congressman dito sa Metro Manila. Sinampal yung Secretary General doon sa Session Hall. O anong nangyari? Hindi na nakabalik. Pagdating ng eleksyon, tanggal siya. Hindi na siya binoto ng kanyang distrito. Kung di magkakamali, Mandaluyong yata yun, San Juan. Sinampal niya, kitang-kita, nag-viral yun. Isipin mo, tinawag niyang gano'n yung Secretary General ng Congress, retired general yun. Sinubo pa yung mukha niya, akala may sasabihin, sabay sinampal niyang gano'n. Noon, tinandaan ng mga tao, talagang binanatan siya ng mga tao noon. Congressman nananakit, congressman nanampal sa loob ng Session Hall. Anong ginawa ng mamamayan sa kanyang distrito? Hindi na siya binoto, tanggal na, hindi na nakabalik. Hindi na nakabalik sa ating posisyon at kahit anong posisyon. Balita ko, wala na yata, pasintabi na sa pamilya. Naging halimbawa ko lang yun. Na pag ikaw ay mambabatas at gumawa ka ng record na hindi pangkaraniwan at kasuklam-suklang ang dating, hindi ka na makakabalik at ikaw ay hitatandaan ng butante. Dala-dala yung isyong yan hanggang eleksyon. Gagamitin niya ng posibleng makakalaban nitong si Suntay sa 4th District ng Quezon City. Parang yung nanampal ng congressman nanampal ng Secretary General ng Kongreso. Dinala ng kanyang kalaban sa politika, inaraw-araw at pinabalita yung ginawang yon. Ayun, naniwala ang tao, totoo naman, tanggal, hindi naman nakabalik. Ito, ganun din. Baka gawin ito na ebidensya, panlaban, nung magiging kalaban ni Suntay doon sa 4th District ng Quezon City, mararamdaman ni Mr. Bong Suntay kung anong epekto ng kanyang ginawa. Umamin ka man ngayon o hindi, pero ang epekto niyan, mahaba-habang panahon at masamang record bilang mambabatas sa Ethics Committee at sa publiko na ngayon ay pinag-uusapan. Mga taga-showbiz, nagkampihan na. Kahit kalaban nilang mga showbiz o network, kampi-kampi sila. Social media, lehitimong media, pangkaraniwang tao, iisa ang sinasabi, mali ka congressman. Yan ang iyong pagsisihan ngayon kung paano ka makarecover, paano ka makabawi. Ay hindi ko alam. Ang sinasabing out of context, mababaw na argumento, mababaw na dahilan. Hindi mabubura niyan ang iyong sinabi at inamin in public dahil napanood, nakita, hindi mo pwedeng i-deny sa national television, social media at sa buong mundo. Antindi niyan. Walang personalan, issue, analysis, opinion at interpretation lang sa nangyayari. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan at topic dito sa ating mga channel.